Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po ay magtatalakay tayo ng isang napakatinding paksa na may kinalaman sa propesiya na ito po ay ang Daniel 12. Ito po ay mensahe para sa nagtatapos na kasaysayan ng sanlibutan. Sana po ay inyo pong subaybayan ang ating pagtalakay na gagawin mula sa pasimula hanggang sa matapos upang makita natin ang harmony at ang pagkakatugma at ganda ng katotohanan na nais iparating sa atin ng ating Panginoon. Ang ating paksa po na ating tatalakayin ay ang Daniel 12, ang katapusan ng panahon at susi ng pagtatagumpay. Bakit po dapat pag-aralan ang Daniel 12? Ang sabi sa atin sa manuscript, volume 15, 228, "Let us read and study the 12th chapter of Daniel. It is a warning that we shall all need to understand before the time of the end." Sa Tagalog po, basahin at pag-aralan natin ang 12 kabanata ng Daniel. Ito ay babala na kailangan nating maunawaan ng lahat bago magtapos ang panahon. Napakahalaga po pala nito na dapat pala natin maunawaan ito bago magtapos ang panahon. Ano po ba ang Daniel 12? Ito po ay ating pong babasahin isa-isa ang buong kabanata ng Daniel 12. Ang sabi po, "At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nung magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masumpungan na nakasulat saklat, at marami sa kanila ang nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang mga babalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paraot parito at ang kaalaman ay lalago. Na magkagawi akong si Daniel ay tumingin, at narito, nakatayo ang ibang dalawa, at ang isa sa dakong ito ng pangpang ng ilog at ang isa ay sa kabilang pangpang ng ilog sa dakong yaon. At ang isa'y nagsalita sa lalaking nabibihisan ng kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog, hanggang kailan mangyayari ang wakas ng mga kababalagang ito. At aking napakinggan ang lalaking nakapanamit ng kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog, nang kanyang itaas ang kanyang kanan at ng kanyang kaliwang kamay sa langit, at sumumpa sa pamagitan ng nabubuhay magpakailanman, na maging sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. At pagka kanilang natapos na mapagputol-putol ang kapangyarihan ng banal na bayan, ang lahat ng mga ito ay matatapos. At aking narinig, ngunit hindi ko naunawa, na magkagayoy sinabi ko, O Panginoon, ano ang maging wakas ng mga bagay na ito? At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay, ngunit ang masama ay gagawa na may kasamaan, at wala sa masama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. At mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin aalisin,
at matatayo ang kasuklam-suklam na maninira, ay magkakaroon ng 1,200 at 70 araw. Mapalad siyang naghihintay at datnin ng 1,335 araw. Ngunit yumaon ka ng iyong lakad hanggang sa ang wakas ay mangyari, sapagkat ikaw ay magpapahinga at tatayo sa iyong kapalaran sa wakas ng mga araw. Sino po si Miguel ayon sa Daniel 12 verse 1? Ang sabi po sa atin, sa Christ and His Righteousness, page 20 ni E.J. Wagner, si Miguel na prinsipe ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ayon sa Patriarchs and Prophets 761, Spirit of Prophecy, Volume 1, 342 at Desire of Ages, page 99. At ang sabi sa atin sa Christ and His Righteousness, page 20 ni E.G. Wagner, ay si Kristo ang commander ng mga anghel. At ang sabi sa Judas, page 9, tatapat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moses, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin kanawa ng Panginoon. At ang sabi sa atin, dito sa aklat ng Spiritualism, page 2 by E.J. Wagner, Michael is the Archangel, Jude 9. That is the chief or prince of the angels. And the Archangel is Christ. Napakaliwanag po yun. For it is the voice of the Archangel, that will be heard at the last great day, when the dead shall be raised. 1 Thessalonica 4:16. And Christ declared, John 5:26-29, that His own voice would be one that should penetrate the graves and called from the dead. Sa Tagalog po, si Miguel ay si Arkanghel sa Judas 9, na siyang pinuno o prinsipe ng mga anghel, at si Arkanghel ay si Kristo. Napakaliwanag po. Sapagkat ang tinig ni Arkanghel mismo ang marinig sa huling dakilang araw kapag bubuhayin ng mga patay. 1 Thessalonica 4 verse 16. At ipinahayag ni Kristo sa Juan 5:26-29 ng kanyang sariling tinig mismo ang manunuot sa mga libingan at bubuhayin ang mga patay. Napakaliwanag po dito sa mga nabasa natin na si Arkanghel Miguel ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi sa atin sa aklat sa Christ and His Righteousness, page 20 ni E.J. Wagner, ang salitang ark ay nangangulugang head or chief. Kaya si Michael or si Miguel ay chief of the angels. Siya ang hepe o pinuno ng mga anghel. Kaya po ang sabi po rito ay si Kristo ay ang Arkanghel. Si Kristo ang commander ng mga anghel. Nilikha niya ang mga anghel. Napakaliwanag po yan. Sa binabanggit dito po sa aklat. Christ and His Righteousness, page 20. Kaya pansinin po natin, ang sabi sa Christ and His Righteousness, page 24 by E.J. Wagner, this does not mean that He is the first of the angels, for He is not an angel but is above them. It means that He is the chief or prince of the angels, just an archbishop is the head of the bishops. Christ is the commander of the angels. He created the angels. Sa Tagalog po, ito ay hindi nangangahulugang siya ang una sa mga anghel, sapagkat hindi siya anghel, ngunit mas mataas sa kanila. Ito ay nangangahulugang siya ay pinuno o prinsipe ng mga anghel. Tulad ng sa archbishop na pinuno ng mga obispo, si Kristo ang commander ng mga anghel. Nilikha niya ang mga anghel. Napakaliwanag po rito
na ang Panginoong Diyos pala ang lumikha sa mga anghel. At siya po ang pinuno o prinsipe ng mga anghel, kaya tinatawag siyang arkanghel. Archangel o sa salitang ark ay ibig sabihin pala ng ark ay pinuno. Kaya yung archangel means chief or prince or commander of the angels. Ang sabi sa atin sa unang Thessalonica 4 verse 16, For the Lord Himself, it is our Lord Jesus, shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel or archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Sa Tagalog po, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig na arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. At ang sabi sa atin sa Juan 5:28 to 29, sabi po, Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear His voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Sa Tagalog po, huwag ninyong ipangginilas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nangasalibingan ay makarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Napakat marino po rito na yung tinig ni Arkanghel, ito pala ay tinig ng ating Panginoong Jesucristo na siyang bubuhay sa mga patay. Bubuhay yung mga patay na nangamatay. At sabi sa atin, pansinin natin na malinaw po na ang tinig ni Arkanghel ang bumuhay ng mga patay, at ang tinig na iyon ay ang tinig ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi po sa Daniel 10:21, But I will show you that which is noted in the scriptures of truth, and there is none that holds with me in these things but Michael your prince. Ngunit aking sasaysayin sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan, at walang sino man tutulong sa akin laban sa mga ito kundi si Miguel na iyong prinsipe. Pansinin po natin, si Miguel po ay prinsipe ng langit sa Daniel 10:21. At sa Isaiah 9 verse 6, si Kristo po ay tinatawag na prinsipe ng kapayapaan. At sa Genesis 3:15, sa King James Version po, at sa Gawa 3:15, King James Version, si Kristo ay tinatawag na prinsipe ng buhay o yung lumikha ng buhay. At sa Christ in His Righteousness, page 71, at sa Daniel 9:25, si Kristo ay tinatawag na Messiah, the Prince o pinahirang prinsipe. At sa Daniel 8 verse 11 at sa Councils on Writers and Editors, page 71, si Kristo ay tinatawag na prinsipe ng mga kubo. Sa Daniel 8:25 at Councils on Writers and Editors, page 70, si Kristo ay tinatawag na prinsipe ng langit at prinsipe ng mga prinsipe. Kaya malinaw po na si Miguel Arkanghel ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At sabi sa atin sa Daniel 10 verse 21, There is none holdeth with me in these things but Michael, Christ your Prince. Sa Desire of Ages po yan, page 99, bracket by Ellen G. White. Walang sino mang tutulong sa akin laban sa mga ito kundi si Miguel, si Kristo na iyong prinsipe. At ang sabi sa atin sa Patriarchs and Prophets, page 761 at 571 naman sa English at sa Tagalog. Ang sabi po sa atin, again, Christ is called the prophet of God. He is so called because God gave His revelation to man in all ages. Through Christ
It was His Spirit that inspired the prophets. 1 Peter 1:10-11. He was revealed to them as the angels of Jehovah, the captain of the Lord's host, Michael the Archangel. Sa Tagalog po, sa Patriarchs and Prophets, page 761, ang sabi po, muli, si Kristo ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Tinatawag siya na ganun dahil ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang mga pahayag sa tao. Sa lahat ng panahon, sa pamagitan ni Kristo, ang kanyang Espiritu ang nagkasi o pumukaw sa mga propeta. 1 Pedro 1:10-11. Inihayag siya sa kanila bilang anghel ni Jehovah, ang kapitan ng mga hukbo ng Panginoon, si Miguel na Arkanghel. Napakaliwanag po rito na yung si Miguel de Arkanghel, yung pala yung kapitan ng mga hukbo. Napakaliwanag po ang pagkakabangkit po sa mga talatang ito. At ang sabi sa atin sa Spirit of Prophecy, Volume 1, 342, Michael or Christ with the angels that buried Moses came down from heaven after he had remained in the grave a short time and resurrected him and took him to heaven. At sa Tagalog po, si Miguel o si Kristo kasama ang mga anghel na naglibing kay Moses ay dumating mula sa langit. Pagkatapos siya ay manatili sa libingan sa maikling panahon at binuway siyang maguli at kinuha siya upang dalihin siya sa langit. Kaya pansinin po natin malinaw po na si Miguel Arkanghel ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus at si Kristo rin ang nagbuhay kay Moses sapagkat si Kristo ay ang may akda ng buhay. Sa kanya nagmumula ang buhay at nakasalalay kay Kristo ang ating buhay. Kaya tayo po ay nabubuhay ngayon ay sapagkat ito ay dahil sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung wala pong ating Panginoong Hesus, walang isa na living things ang mabubuhay. Walang buhay na nilalang dito sa universe ang mabubuhay kung wala si Kristo. Napakalaga po sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo po ang may akda ng buhay. Siya po yung the author of life. May akda, yung prinsipe ng buhay. Yung pinagmumulan at pinanggagalingan ng buhay. Kaya ano po ang ibig sabihin ng pangalang Miguel or Michael? Ang pangalang Miguel or Michael ay mula sa Hebrew word na Mikael, na nangungulugang who is like God. Ang ating Panginoong Hesus po ang katulad o kalarawan ng Diyos or the express image of His Father. The perfect photograph of the Father. Yung palang ibig sabihin ng salitang Michael. Who is like God, yung kamukha o katulad ng Diyos. Yung kahawig ng Diyos. At wala pong iba yung kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat binabanggit po dito po sa ang sabi ng ating Panginoon dito sa Early Writings 77, ang sabi po, I am the express image of my Father's person. Early Writings, page 77 at sa Hebrew 1 verse 3. At ang sabi sa manuscript 70, 80, 99, ang sabi po, we have only one perfect photograph of God and this is Jesus Christ. Meron lang tayong nag-iisang sakdal na larawan ng Diyos. Ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, si Miguel din po ang protektor ng bayan ng Diyos sa aklat ng Daniel sa Matantadipan. Siya rin ang leader ng mga hukbo ng langit na nakipagtunggali kay Satanas at sa kanyang mga anghel sa aklat ng Apokalipsis. Sa Apokalipsis 12, 7 hanggang 9. At ang sabi po sa atin, dito sa aklat ng Apokalipsis 12, 7 and 9, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon na walang iba kundi si Satanas. At ang dragon, si Satanas, at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo. Ni nasumpungan man ang kanilang dako sa langit at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na dumadaya sa buong sanlibutan. Maliwanag po sa mga talatang ito na si Miguel ay walang iba kundi ang ating
Panginoong Jesucristo. Ano po ang ibig sabihin naman ng tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan sa talatang 1? Ang sabi po sa atin sa Daniel 12 verse 1, at sa panahong iyon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabaghan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon, at sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Ang sabi sa atin sa Early Writings, page 36, when our high priest has finished his work in the sanctuary, he will stand up, put on the garments of vengeance, and then the 7 plagues will be poured out. Sa Tagalog po, kapag natapos na ng ating dakilang saserdote ang kanyang gawain sa sanktuaryo, tatayo siya at ibibihis ang mga damit ng pagiganti at saka ibubuhos ang 7 huling salot. So walang iba kundi yung ibig sabihin ng tatayo si Miguel, ito po ay yung tatapusin na ng Panginoon ang kanyang gawain sa sanktuaryo at ibibihisan niya yung damit ng pagiganti at ibubuhos na ang 7 huling salot. Pansinin po, malinaw po sa mga sulat ni Ellen G. White ng talatang tatayo si Miguel na dakilang prinsipe ay nahulugang pagtayo ni Kristo kapag natapos na niya ang gawain sa sanktuaryo at isusuot na niya ang damit ng pagiganti. Pag tumayo na ang ating Panginoong Hesus, ay magkakaroon na ng panahon ng kabagabaghan at pagbubuhos ng 7 huling salot. Sa panahon ng pagsara ng pinto ng awa at panahon ng kabagabagan, ang pagtayo ni Miguel ay ang ating Panginoong Hesus ay para sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos, sapagkat si Kristo ang mag-iingat sa kanila at magiging kanilang tagapagligtas at kanlungan. Kaya po, kapag tumayo na si Miguel sa sanktuaryo sa langit at tinapos na niya at nagbihis na ng damit ng pagiganti, meron po siyang 2 functions, 2 gawain na gagawin. Una, siya po ay destroyer or avenger. Doon na po yung tinatawag na pagwasak at pagiganti doon sa mga masasamang tao na hindi nanumbalik sa Panginoon at hindi nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Wawasakin ng Panginoon ang lupa kasama ang kanyang mga at pahihirapan ng gusto ang mga tao sa lupa. Siya po ay tinatawag na destroyer or avenger. At doon naman sa isang gawain po niya ay siya po ay magsisilbi naman ng protector o savior. Poprotektahan naman niya yung mga banal, yung mga matuwid at yung mga nagnunumbalik sa Panginoon at nagsisi ng kanilang mga kasalanan at nagpaputi ng kanilang damit sa dugo ng kordero. At ang kanilang magiging pangako ng Panginoon na panghahawakan ng kanyang mga lingkod ay masusumpungan sa awit sa Psalms 91 verse 4 nang sabi po, He will shelter you with His wings. You will find safety under His wings. His faithfulness is like a shield or a protective wall. Yan po ang sabi sa 91. Psalms 91 verse 4. Kaya po sabi sa larawan ay God protects His people. Poprotektahan ng Diyos ang kanyang bayan. Ano naman po ibig sabihin na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan? Ang sabi sa Bible Studies on the Book of Romans, page 45 ni E.J. Wagoner, nakagagawa tayo ng parehong pagkakamali hinggil sa panahon pagkatapos na magsara ang pinto ng awa. Iniisip natin na dahil sa walang tagapamagitan, kaya tatayo tayo sa ating sariling lakas. Darating ang panahon na wala tayong tagapamagitan. Subalit yaong mga makatatayo sa panahong yaon ay hindi tatayo sa kanilang sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ni Kristo na mag-iingat sa atin sa panahong iyon.
Dahil wala na tayong kasalanan, ay hindi na tayo mangangailangan ng tagapamagitan. Subalit mangangailangan tayo ng tagapagligtas o yung tinatawag na protector, savior and protector. Sa bawat sandali, si Kristo ang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan upang kayo'y maging walang dungis sa karawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Unang Korinto 1 verse 8. Pansinin po natin na si Miguel na dakilang prinsipe, ang ating Panginoong Hesus ang magiging kandungan o muog ng kaligtasan at kapanatagan sa panahon ng kabagabagan. Ang sabi sa Historical Sketch, page 158, sa araw ng mabalasik na pagsubok, sasabihin niya o ni Kristo, ikaw ay parito, bayan ko, pumasok ka sa iyong mga silid at isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo. Magkubli kang sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. Isaiah 26 verse 20. Ano ang mga silid ng pagtataguan nila? Ang mga ito ay ang proteksyon o pangangalaga ni Kristo at ng mga anghel. So yung palang silid na tinutukoy sa Isaiah 26 verse 20, yung pala ay ang proteksyon o pangangalaga ni Kristo at ng mga anghel. Kaya sabi sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ang Diyos ang ating kandungan at lakas, ang ating tumutulong, walang sawang tumutulong sa panahon ng kabagabagan. Ang sabi sa atin sa Faith and Works, page 116, sa pagmasid ng dakilang araw ng Diyos, makikita natin na ang tanging kapanatagan ay ang paghiwalay mula sa lahat ng kasalanan at kasamaan. Yaong mga nagpapatuloy sa kasalanan ay masusumbungang nahatulan at mapapahamak. Napaka po to, ang ating kapanatagan pala ay yung pag-iwalay mula sa lahat ng kasalanan at kasamaan. Napakalaga po na tayo hiwalay na sa panahon ngayon at bago dumating ang panahon ng kabagabagan, dapat po ay hiwalay na tayo sa lahat ng kasalanan at kasamaan. At ang sabi sa atin sa Faith and Works as a Fundamental of Christian Education, page 470, ang tanging kapanatagan ay ang pag-aaral hindi kay Kristo. Napakahalaga na pag-aaralan natin ang buhay likas ugali ng ating Panginoong Hesus. Siya ang dakilang sentrong liwanag ng sanlibutan. Lahat ng iba pang liwanag, lahat ng iba pang karunungan ay kamangmangan. Kaya ang our eternal safety and security in Christ ay na kay Kristo. Ang ating kapanatagan, walang hanggang kapanatagan at security o seguridad ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa HDL, page 58, si Kristo sa puso, si Kristo sa buhay, ito ang ating kapanatagan. Yung palang ang ating Panginoon sa kapag siya pala ang nananahan sa ating puso at siya ang nagmamando ng ating buhay. Ito pala ang ating kapanatagan. At sabi sa Christ Object Lesson 154 to 155, ang ating tanging kapanatagan ay nasa patuloy na kawalan ng pagtitiwala sa sarili at pagdepende kay Kristo. Dapat tayong mawalan ng tiwala na sa ating mga sarili at dumepende tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi sa Daily Good News, Book 2, page 6, sa page 43, sino ang ating lungsod ng kanlungan? Si Kristo. Si Kristo po yung tinatawag na the city of refuge. Yung kanlungan, yung bahay kanlungan na ating makakandungan sa panahon ng kabagabagan. Kaya nga sabi sa awit sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
At ang sabi sa Ellen G. White 1888, Material Space 1198, ang katwiran ni Kristo, ito ang ating tanghulan ng kaluluwa. At sa Faith and Works, page 89, si Kristo dapat ang ating kalakasan at kanlungan. At sa Bible Commentary, Volume 6, 1072, si Kristo ang ating pag-asa at ating kanlungan. Ang katwiran niya ay binibilang lamang sa mga masunuring. Tanggapin natin ito sa pagitan ng panampalataya upang wag masumpungan. Upang walang masumpungang kasalanan sa atin ang Ama. Napakalaga po na si Kristo ang ating gawing pag-asa at kanlungan natin siya. At yung palang katwiran ni Kristo ay ibinibilang lamang sa mga masunuring. Napakalaga po na tayo po ay maging masunuring sa 10 utos ng Diyos. Sapagkat kung hindi po, sabi po doon, ay ibibilang sa atin yung katwiran doon lamang sa mga masunuring. Tanggapin natin ito sa magitan ng panampalataya. Ito'y tatanggapin natin sa magitan ng panampalataya upang walang masumpungang kasalanan sa atin ang Ama. Napakaliwanag po ang binabanggit po rito. At ang sabi sa atin sa BTS Bible Training School, September 1, 1908, ang sabi po, in keeping ourselves in close sympathy with God, our hearts bound up in love for Him is our only security. Sa Tagalog po, sa pag-ingat ng ating mga sarili sa malapitang simpatiya sa Diyos, ang ating mga puso na nakatali sa pag-ibig sa Kanya, kay Kristo, ay ang ating tanging o nag-iisang seguridad o kapanatagan. Napakatindi po ng teksto po ito. Kailangan pala ay ang ating puso ay nakatali sa pag-ibig sa Panginoon. At ito po ang, sabi po, ito ang tanging at nag-iisang seguridad o kapanatagan. Kaya dito po sa larawan ng sabi, Jesus Christ, the Rock of Ages, strong, protective, steadfast, consistent, immovable, and our refuge forever. Napakatindi po. Sa isang aklat po, sa TDG, This Day with God, page 258, 1903. Ang sabi po, if we stand in the great day of the Lord, with Christ as our refuge, our high tower, we must put away all envy, all strife for the supremacy. We must utterly destroy the roots of these unholy things, that they may not again spring up into life. We must place ourselves wholly on the side of the Lord. Sa Tagalog po, kapag tatayo tayo sa dakilang araw ng Panginoon, na si Kristo bilang ating kanlungan, ang ating mataas na tore, dapat nating alisin ang lahat ng inggit, pag-aaway-away para sa pangingibabaw. Dapat nating lubos na wasakin ang mga ugat na mga hindi banal na bagay upang hindi na ito mabuhay pamuli. Dapat nating iligay ang ating mga sarili ng buo sa panig ng Panginoon. Ano po ang ibig sabihin naman ng magkakaroon ng panahon ng kapagabaghan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon? Sa talatang 1. Ito po ay tumutukoy sa panahon ng kabagabagan ni Jacob na binabanggit po sa Jeremias 30 verse 7. Nang sabi po rito ay sapagkat ang araw ng iyon ay dakila. Ano pat walang gaya niyon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ni Jacob, ngunit siya ay maliligtas daw. Meron binabanggit po na kabagabagan ni Jacob. Jacob's trouble. At ang sabi sa atin sa Great Controversy, Tagalog 537, na ipinakita po sa lingkod ng Panginoon kung ano ang magaganap sa panahon ng kabagabagan. Ang sabi po, ang buong sanlibutan ay abutin ng pagkawasak na lalong kakilakilabot kaysa inabot ng Jerusalem ng panahon ng una. Kung babalikan niyo po nung wasakin
mga Romano ang Jerusalem ay talagang sa templo po ay winasak at walang makapatong na mga bato. Talagang binuldoser po nila yun. At ang mga dugo ay dumanak noong panahon yun. Milyong mga tao ang nangamatay, pinagpapatay ng mga Romano noong unang panahon. At sabi po doon, ang buong salibutan ay abutin ng pagkawasak na lalong kakilakilabot kaysa inabot ng Jerusalem ng panahon una. Ibig sabihin, mas matindi pa pala yung nangyari ng pagkawasak ng Jerusalem noong una, mas matindi po ang magaganap sa panahon ng kabagabagan ni Jacob. Ang sabi po sa atin, dito sa Great Controversy 615 to 616, at masusupungan din sa Last Day Events 261. Ang sabi po, the people of God will then be plunged into those scenes of afflictions and distress described by the prophet as the time of Jacob's trouble. Sa Tagalog po, ang bayan ng Diyos ay magkakaroon, magkagayon, ay masusugba sa mga eksena o pangyaring yaon ng paghihirap at pagkabalisa na inilarawan ng propeta sa panahon ng kabagabagan ni Jacob. Sa panahon pa lang ito, mismo ang bayan ng Diyos na mismo, yung 144,000 na mga tinatawag na living saints ay makakaranas po sila ng ng paghihirap at pagkabalisa sa panahon ng kabagabagan ni Jacob. Kaya kung ang mga banal nga po ay nakaranas ng matinding paghihirap at pagkabalisa, ang much more, yung mga hindi ligtas, yung mga makasalanan, mas matindi po ang mga parusa na mangyayari sa kanila sa panahon ng tinatawag na panahon ng kabagabagan ni Jacob. At ang sabi sa atin sa Early Writings, page 36, these plagues enraged the wicked against the righteous. They thought that we had brought the judgment of God upon them, that if they could rid the earth of us, the plagues would then be stayed. A decree went forth to slay the saints, which caused them to cry day and night for deliverance. This was the time of Jacob's trouble. Ang mga salot na ito ay nagpagalit sa mga masasama laban sa mga matuwid. Ito po ay yung binubuhos na yung 7 huling salot. Naisip nila na tayo ang nagdala ng mga hatol o parusa ng Diyos sa kanila. At kapag hindi sila lilipulin o wawalisin sa lupa, ang mga salot ay mananatili. Ang isang decree o atas ang ipinakalat upang patayin ang mga banal na naging dahilan upang sila, mga banal, ay umiyak o humagulgul araw at gabi para sa pagliligtas. Ito ang panahon ng kabagabagan ni Jacob. Yung pala yung sinasabi na panahon ng kabagabagan ni Jacob. Ito po yung sa panahon ng Jacob's time of trouble ay merong palang death decree. Isang decree sa sanlibutan na ipapakalat upang patayin ang mga banal. At naging dahilan upang sila, mga banal, ay umiyak at tumagulgul araw at gabi para sa pagliligtas. Kaya sila ay hinahabol. Sila po ay papatayin ng mga tao. Sapagkat itong decree ito ay iniutos para patayin sila. Dito po yung tinatawag na pag-iyak. Panaghoy. Yung mag-iiyakan. Yung tindi na psychological torture mangyayari po sa 144,000. Matinding pagkabalisa. Patinding na sila po ay hagulgul o sila po ay tataghoy, iiyak, na matinding iyak. Dahil sa tindi ng paghihirap na kanilang naranasan sa panahon ng kabagabaghan ni Jacob. At ano po ang magaganap sa panahon ng Jacob's time of trouble sa bayan ng Diyos? Ang sabi sa Early Writings, Tagalog 360, samantalang tumatagoy sila araw at gabi para sa kaligtasan, ang kanilang habik ay nakarating sa harap ng Panginoong Hesus. So habang umiiyak sila, habang tumatagoy sila, nakarating yung kanilang hibik
sa harap ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi po doon, sa pagkapatuloy po sa Early Writings Tagalog 359, araw at gabi ay tumatagoy sila sa Diyos para sa pagliligtas. Kagaya ni Jacob na nakipagbuno sila sa Diyos. So ito po ay itinulad yung mga paghibik nila, yung pagtagoy nila sa Diyos para sa pagligtas, ay itinulad sa pakikipagbuno ni Jacob. Nasabi kagaya ni Jacob, nakikipagbuno sila sa Diyos. Ibig sabihin, nahawakan nila at hindi nila binibitawan ang Diyos. Kanino po o sinong Diyos nakipagbuno si Jacob? Tingnan po natin. Sabi sa Patriarchs and Prophets, Tagalog 231 to 232. Nabatid niya ni Jacob na siya ay nakikipagbuno sa isang sugo ng langit. At ito ang dahilan kung bakit ang halos higit pa sa lakas ng taong magsisikap niya ay hindi manaig. Ayun ay si Kristo, ang anghel ng tipan, ang napakita kay Jacob. So yung palang kung saan nakipagbuno si Jacob sa isang anghel. Yung palang anghel na yun na kanyang kung saan siya ay nakikipagbuno at kumapit siya na hindi niya binibitawan yung anghel na yun. Yung pala ay yung anghel ng tipan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa aklat ni Genesis 32 verse 28, sinabi sa kanya ng lalaki, walang iba po ito ay si Kristo, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Yung pala ibig sabihin ng salitang Israel, nakipagbuno at nagtagumpay. Kaya ang tunay na Israel, yung bayan ng Diyos, ay makikipagbuno po yun. Makikipagbuno tayo sa Diyos at sa mga tao at magtatagumpay. Ito pala ay naroon pa yung tinatawag na pagtatagumpay. Genesis 32:28. Sinabi ni Jacob, sabi po, nakita ko ang mukha ng Diyos. Gayon pa may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na yun. Genesis 32:30. Tinawag niya, sabi niya, nakita ko ang mukha ng Diyos. Sino po yung Diyos na tinutukoy po doon? Yung nakipagbuno si Jacob. Yung po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Malinaw po na si Jacob ay nakipagbuno sa Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi po sa atin sa tanawing ng pakikipagbuno, kaya tinawag na Jacob's Time of Trouble, ang sabi po ang 144,000 sa panahon ng kabagabagan ay nakahawak ng gusto sa ating Panginoon at hindi sila bimitaw hanggang hindi makaraos ang matinding kabagabagan ni Jacob nung siya ay nakipagbuno sa ating Panginoong Hesus. Hindi niya binitiwan si Jesus hanggang hindi siya binabasbasan nito. Genesis 32:22-32. Kaya ang kabagabagan na iyon ay tinawag na Jacob's Trouble kasi ang 144,000 ay nang hawak ng gusto sa ating Panginoong Hesus. Mahigpit nilang hinawakan si Jesus sa kabila ng napakatinding mga paghihirap, paghinagpis at matinding stress na kanilang naranasan. Kay Jesus sila nagtiwala, nangandong at siya lamang ang tinangalan nilang tagapagligtas, leader at Panginoon ng kanilang buhay. Si Jesus ang naging inspirasyon nila sa buhay. At ang sabi po sa atin, sa pagpapatuloy po, ang kanilang isip ay laging nakatuon sa ating Panginoong Hesus at hindi sila bumitaw
sa pagkakahawak sa kanya sa kabila ng matinding pressure o pagkaputol ng lahat ng suportang pang-ekonomiya, matinding gutom, matinding pananakit ng katawan, sobrang pagod, at iba't ibang paghihirap ng katawan na hindi pa naranasan ng sinuman. Hindi nila ikinaila ang ating Panginoong Hesus at bukang bibig nila ang pangalang Hesus dahil isinulat sa kanilang mga noo ang pangalan ng Diyos. Bagong Jerusalem, ito ang seal of the living God o ang tatak ng buhay na Diyos dahil naabot nila ang pagiging katulad na ugali ng ating Panginoong Hesus sa likas o karakter at nabuhusan sila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang nagpapasariwang presensya ng Panginoong Hesus, ang pandong ng proteksyon. At para mas maliwanag niyo pong maunawaan po ito, ay pakibasa po ang Patriarchs and Prophets. Sa Tagalog po, 229 hanggang 239. At ano naman po ibig sabihin ng Daniel 12 verse 2? At marami sa kanila ang nangatulog sa alabok, sa lupa, ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Tumutukoy po ito sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, pagkabuhay ng mga banal, at naligtas, at sa pagkabuhay na maguli sa mga mapapahamak ng mga waglit. Sa pagkabuhay ng mga banal ay may dalawang bahagi. Yung pong isa ay yung pagkabuhay ng mga banal na nangamatay mula 1844. Early Writings, Tagalog 361. At ang pangkalatang pagkabuhay naman po ng mga banal at matibid. Pagkatapos po, mauuna munang mabuhay po yung mga banal na nangamatay mula 1844. At yun namang sumunod po yung pangkalatan, pagkabuhay ng mga banal at matuwid. Kailan mabubuhay ang mga banal at matuwid? Ang sabi po rito sa isang aklat, Millennium, page 27 by A.T. Jones. The truth is that the righteous are raised first, and they are made immortal in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. And before they are raised to immortality, they are accounted worthy of such resurrections. Luke 2:20, 35-36. The evidence of the scripture is positive, therefore, that the millennium begins at the time of the resurrection of the righteous dead. Sa Tagalog po, ang katotohanan ay ang mga matutuwid ay unang bubuhaing maguli at sila ay gagawing immortal o walang kamatayan sa isang saglit, sa isang kisap ng mata, sa huling tunog ng pakakak. At bago sila buhayin muli sa immortalidad, sila ay binilang na karapat-dapat para sa pagkabuhay na maguli. Lucas 20:35-36. Ang katunayan ng kasulatan ay positibo kung magkagayon na ang millennium ay magsisimula sa panahon ng pagkabuhay na maguli ng mga matutuwid. Sabi po ito, ang millennium o yung 1,000 years ay magsisimula sa panahon ng pagkabuhay na maguli ng mga tutuwid na patay. At ang sabi sa atin sa pagpatuloy po sa Millennium page 28 ni A.T. Jones, thus the millennium begins at the resurrections of the righteous dead, and the resurrection of the righteous dead is at the coming of the Lord. Therefore, the millennium begins at the coming of the Lord Lord Jesus in His glory. This is confirmed by Revelation 20 verse 4, which we notice again, I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was. Yan po. At sa Tagalog po, ang sabi po sa atin, sa ganito, ang millennium ay magpapasimula sa pagkabuhay na maguli ng mga matuwid na patay. At ang pagkabuhay na maguli ng mga matuwid na patay ay magaganap sa pagparito ng ating Panginoon. Kaya nga ang millennium ay magpapasimula sa pagparito ng Panginoong Hesus sa kanyang kaluwalhatian.
Ito ay pinatunayan ng Apocalypse 20 verse 4. Ang ating muling napapansin at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito at sila'y pinakalooban ng paghatol. Apocalypse 20 verse 4. Ito po ay nakasulat sa Millennium page 28 ni A.T. Jones. At sabi po sa first bio, 124 by Ellen G. White naman po ito. I fully agree with you that there will be two literal resurrections 1,000 years apart. Sa Tagalog po, ako ay lubos na sumasang-ayon na may dalawang literal na pagkabuhay na maguli sa pagitan ng 1,000 taon. At sabi sa CET page 108 sa L Writings 51, ang mga banal ay magpapahinga sa banal na siyudad. Ito po ay sa langit na po ito. At maghahari bilang mga hari at saserdote sa loob ng 1,000 taon. Ano pong ibig sabihin ng Daniel 12 verse 3? Nang sabi po at silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit at silang mga babalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Ito po ay tumutukoy sa mga maliligtas, mga banal at matuwid at sila ay tinatawag ng mga pantas at magliliwanag sila at iaaninag nila ang buhay at ugali ng ating Panginoong Hesus. Si Kristo ang kanilang magiging bukang bibig at makikita sa buhay nila ang kautusan ng Diyos, ang transcript of Christ character. Sino po ang mga pantas ayon sa talatang 3 at 10? Ang sabi po dun sa This David God, page 217. Kung nais ninyo na mapabilang sa pantas o matalino sa paningin ng Diyos, pumoroon tayo sa krus ng Kalbaryo at kumuha ng inspirasyon na nagmumula dito at ang inyong pangalan ay susulat bilang pantas o matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Sino po yung mga pantas o matalino sa paningin ng Diyos? Ito po yung pumaroon, yung mga tao na pumaparoon sa krus ng Kalbaryo at kumukuha ng inspirasyon na nagmumula dito. Napakalaga po yung krus ng Kalbaryo, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. At yung po mga matutuwid at yung mga banal ay nakasentro yung kanilang paningin sa ating Panginoong Hesus. Doon sila kumukuha ng inspirasyon. At yung pala, yung mga tao yun na kumukuha ng inspirasyon, yun pala yung tinatawag nating mga pantas sa paningin ng Diyos. At ang kanilang mga pangalan ay isusulat bilang pantas o matalino na nagtayo ng kanilang bahay sa ibabaw ng bato. At narito po ang mga katangian ng pantas sa paningin ng Diyos. Una, ang mga pantas ay kumukuha ng inspirasyon sa krus ng Kalbaryo, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus at si Kristo ang kanilang tinitingala bilang nag-iisang pag-asa ng kaligtasan. Yan ang una. Pangalawa po, ang mga pantas ay nagniningning ng katwiran o ugali ni Kristo. Sila ay sisilang na parang ningning ng langit ayon sa Daniel 12 verse 3. At pangatlo po, ang mga pantas ay marami ang mahikayat kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi silang mga babalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman sa talatang 3. At ikaapat po, ang mga pantas ay nagpapakalinis, nagpapakadalisi at nagpapaputi sa dugo ng kordero, ang ating Panginoon. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay sa talatang 10. At ikalima po, ang mga pantas ay nakakaunawa ng mga hiwaga ng Diyos. At sabi po doon, ngunit silang pantas ay makakaunawa. At doon po sa mga pantas, ipagkakalob ng Panginoon yung mga hiwaga ng Diyos na hindi pa nahayag kailanman. Sa kanila po ipapahayag yung mga katotohanan, yung mga bagong katotohanan, yung mga hiwaga ng Diyos na inilihim, na matagal na inilihim. At ngayon po ay
isa-isa na ibinubunyag na ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. At sino ang magpapaunawa sa kanila ng mga hiwaga ng Diyos? Ang sabi sa Signs of the Times, Volume 4, 278, si Kristo ang magkakaloob sa atin ng pangunawa. At sa isang aklat po sa CE, page 97, ang anak ng Diyos ang makagagawa ng malaking gawain ng pagpapaaninaw o pagbibigay liwanag sa kaluluwa. Sino po? O yung anak ng Diyos. Yung pala ang magkakaloob sa atin ng pangunawa at magbibigay sa atin. Siya ang gagawa ng malaking gawain ng pagpapaaninaw o pagbibigay ng liwanag sa kaluluwa. Napakalinaw po yan. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. Ano pong ibig sabihin nito? Ang sabi sa This Day with God, page 217, kung nais ninyo na mapabilang sa pantas o matalino sa paningin ng Diyos, pumuraon kayo sa krus ng Kalbaryo at kumuha ng inspirasyong nagmumula dito. At ang iyong pangalan ay isusulat bilang pantas o matalino na nagtayo ng kanilang bahay sa ibabaw ng bato. At sa Isaiah 60 verse 1, ang sabi po, ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kalortian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. So yung palang mga pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. Kaya yung pong tatlong pantas, yung 3 wise men na pumunta sa ating Panginoon, dumalaw sa ating sa kapanganakan ng ating Panginoon doon sa Sabsaban sa Bethlehem, ay tinawag silang mga pantas. Bakit po tinawag silang mga pantas? Sapagkat nalaman nila, nagkaroon sila ng ng inspirasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Pinuntahan nila, pinagtiyagaan nila mula sa malayong lugar, pinagtiyagaan nilang pinuntahan ang kapanganakan ng ating Panginoon at nalaman nila na ang ating Panginoon ay pinanganak sa Bethlehem. Sinundan nila yung bituin hanggang sa sila ay makarating doon sa lugar ng ating Panginoon. Nakapanganakan ng ating Panginoon. Kaya tinawag silang mga pantas. At bukod doon, ay hindi sila naniwala. Hindi sila sumunod sa sinabi ni Herodes. Hindi sila naniwala na hindi nila itinuro yung lugar ng ating Panginoon kung saan siya pinanganak. Ibig sabihin, itong mga pantas po ay hindi sumusunod sa mga leader na tumalikod sa Panginoon. Yung mga leader, yung mga katulad ni Herodes, yung leader ng bansa na kapag ang bansa po, ang leader po ng bansa kapag nag-utos po ng taliwas sa sinabi ng Panginoon, ay hindi nila susundin. O kaya ang mga leader ng iglesia ay inutusan sila ng mga bagay na hindi sang-ayon sa sinasabi ng Panginoon, ay hindi nila susundin. Kaya tinawag silang mga wise men, mga tatalino. Una, nagkaroon sila ng inspirasyon sa ating Panginoong Jesucristo. At sa Panginoong Jesus lamang sila sumusunod at hindi sila sumusunod sa mga huwad ng leader, sa mga leader ng mga tumalikod na iglesia. Hindi nila sinusunod. Ang sinusunod nila ay ating Panginoong Jesucristo. Kaya tinawag silang the wise men, yung mga pantas na mga tao, yung dumalaw sa ating Panginoong Jesus. At ang sabi po, at silang mga babalik na marami sa katwiran ay para mga bituin magpakilanman. Tumutukoy po ito sa koronang mga bituin na ipagkakaloob sa mga maliligtas dahil sila ay naging mga instrumento para maipanumbalik ang marami sa katwiran. Nakasulat po yan sa Review and Herald, October 25, 1881 at sa Review and Herald, April 22, 1884 at Review and Herald, October 14, 1884. Paano po maging pantas? Ang sabi doon sa Review and Herald, December 23, 1890, spiritual truths will shine forth
from the divine page, but the heart must be open for the reception of light. For Satan is ever ready to obscure the precious truth which would them wise unto salvation. If any do not receive it, it will forever remain a mystery of mysteries to them. Sa Tagalog po, liliwanag ang mga katotohanan ng espiritual mula sa makalangit na pahina. Ngunit ang puso ay dapat buksan para sa pagtanggap ng liwanag, sapagkat si Satanas ay laging handa upang palabuin ang mahalagang katotohanan na gagawin silang mga pantas sa kaligtasan. Kung sino man ay hindi tumatanggap nito ay magpasawalang hanggang mananatiling hiwaga ng mga hiwaga sa kanila. So ito pala ay kailangan po na gagawin tayong pantas ng Panginoon kapag tayo bukas, open, naka-open yung ating puso sa pagtanggap ng liwanag. Handa tayong tumanggap ng liwanag. Dapat ganun po. Hindi tayo prejudice. Kailangan i-open natin ang ating mga pag-isip. Kasi kung hindi natin i-open, hindi natin bubuksan yung ating kaisipan, aalisin mo na yung mga prejudice, ay hindi talaga tayo makatatanggap ng katotohanan. Kaya makikita niyo po yung mga wise men ay naglakbay sila sa malayo. At ang kanilang purpose lamang ay para makita ang ating Panginoong Jesucristo. Napakalaga po. Kung ang ating layunin ng pagsasaliksik ay makita ang ating Panginoong Hesus sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan, ang layunin natin ay makita ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay tatawagin mga wise men. Bakit po? Sapagkat ang wise men po ay naglakbay pa sa malayong lugar para lamang hanapin ang ating Panginoong Hesus doon sa Bethlehem, sa sabsaban sa Bethlehem. Ano po ang ibig sabihin naman ng Daniel 12 verse 4? Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Ang sabi sa Selected Message Book 2:105. Daniel 12 verse 4 quoted, when the book was opened, the proclamation was made. Time shall no longer. See Revelation 10 verse 6. The book of Daniel is now unsealed, and the revelation made by Christ to John is to come to all the inhabitants of the earth. By the increase of knowledge, a people is to be prepared to stand in the latter days. Sa Tagalog po, Daniel 12 verse 4 sinipi, nang aklat ay nabuksan, ang proklamasyon ay ginawa, hindi na magluluwat ang panahon. Apocalypse 10 verse 6. Ang aklat ng Daniel ay ngayon ay naalisan na ng tatak. At ang pahayag na ginawa ni Kristo kay Juan ay pumaroon sa lahat ng mga nananahan sa lupa. Sa pamamagitan ng paglago ng kaalaman, ang mga tao ay maianda na tumayo sa manghuling araw. Kaya nung panahong na natanggal na yung seal, naalis na yung seal sa aklat ni Daniel, doon po nagpasimula na binuhos ng Panginoon ng mga liwanag sa kanyang mga lingkod na si Ellen G. White, kay A.T. Jones at A.J. Wagoner ay binuhos ng napakaraming liwanag upang iparating sa ating ang mga katotohanan upang tayo po ay makatayo sa mga huling araw, maihanda tayo na matumayo sa mga huling araw. Yan pong ibig sabihin yan. Doon po ay ang kaalaman hinggil sa salita ng Diyos ay nabuksan at ang trono, luklukan ng ating Panginoong Jesucristo ay doon po suminag ang napakaraming liwanag na ipinagkaloob dito sa lupa. At hanggang sa ating kapanahonan ay patuloy na nagkakaloob ang Panginoon ng mga liwanag upang maihanda ang kanyang bayan, ang mga lingkod ng Panginoon
na tumayo sa mga huling araw. Napakaliwanag po yan. At ang sabi po sa atin dito, nakikita niyo po rito yung mga larawan tungkol sa Daniel 12 verse 4 at yung paglago ng kaalaman hinggil sa ating Panginoong Hesus. Kasabay din po dyan yung paglago naman ng kaalaman ng tao, yung paglago ng mga teknolohiya, paglago ng kaalaman sa agam ay sumabay po na paglumago bilang katuparan po ng hula. Nakasulat po yan sa Hosea 4:6-7, the knowledge shall increase. Sa Habakuk 2:40 naman po ang sabi, the knowledge of the glory of the Lord. At sa Habakuk 2:40 naman, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Napakatindi po ng mga pangusap, mga hula po yan ng mga propeta. Katulad si propeta Hosea, si Habakuk, at si Daniel po ay pare-parehas ang kanilang hula that the knowledge of the glory of the Lord, ang sanlibutan ay mapupuno ng kaalaman, ng kalulatian ng Panginoon. At sa Hosea 4:6-7, ang karunungan ay lalago. Ang kaalaman ng kalulatian ng Panginoon ay lalawak at pupuno sa buong sanlibutan. Yan po ang mga propesiya ng mga iba't ibang mga propeta noong unang panahon. At nagkaroon po ng katuparan yan sa ating kapanahon ngayon. At sino po yung lalaking nabihisan ng kayong lino? Sa talatang 6 at 7. Ito po ay sa Bible Training School, February 1, 1903. Nasabi po, Daniel writes, I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held us his right hand, and his left hand unto heaven, and swear by him that liveth forever. Sa Tagalog po, sa pagpapatuloy po, ang sabi po rito ay, a certain man clothed in linen. Ito po naman ay sa step, sa Sanctified Life naman po ito, page 48. A certain man clothed in linen. This description is similar to that given by John when Christ was revealed to him. No less a personage than the Son of God appeared to Daniel. Our Lord comes with another heavenly messenger to teach Daniel what would take place in the latter days. Yung palang a man clothed in linen, yung lalaking nabihisan ng kayong lino. Sa Daniel 6 at 7, ang sabi po rito ay, ito na po ay no less than a personage than the Son of God. So ito pala ay tumutukoy sa anak ng Diyos na nagpakita kay Daniel. Sabi po sa atin, ano pong ibig sabihin ng pagtataas ng kamay ng Panginoong Hesus? Ang sabi po sa Daniel 12 verse 7, at aking napakinggan ng lalaking nakapanamit na kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog, nang kanyang itaas ang kanyang kanan at kanyang kaliwang kamay sa langit, at sumumpa sa pamagitan ng nabubuhay magpakailanman, na magiging isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. At pagkakanilang natapos, na magputol-putol ang kapangyarihan ng banal na bayan, ang lahat ng mga bagay na ito ay matatapos. Yung pong lalaki na kapanamit na lino na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ay itinaas pala yung kanyang kanang kamay. At ang kanyang kanang kamay, ano po ibig sabihin nito? Ang sabi po sa atin dito ay, una, nangako ang Panginoon na tatapusin o wawakasan niya ang kapangyarihan ng kapapaan ng paglipol sa bayan ng Diyos sa panahon ng Dark Ages mula 538 AD hanggang 1798. Ito po yung tinatawag na panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, o 3.5 prophetic years, or 1,260 literal years from 538 up to 1798. Dahil sa awa at pagmamalasakit ng Panginoon sa kanyang bayan,
ay pinangako niya na wawakasan niya ang mga paghihirap ng kanyang bayan sa panahon ng Dark Ages. At yan po ay mauulit sa panahon natin ngayon. At pangalawa po ay yung bisig ng Panginoon. Ang sabi po ay itinaas niya yung kanyang, iniunat niya yung kanyang bisig, yung kanyang braso at kamay. Ano po ibig sabihin po nito? Nakasulat po yan sa Isaiah 53 verse 1. Nang sabi po, kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ano po ba ibig sabihin ng salitang bisig ng Panginoon na nakaunat? Ang sabi po yun sa Deuteronomy 5:15, at yung alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay nilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Dito po ay meron palang, yung palang nag-ingat, nagalaga at naglabas sa Israel mula sa Ehipto. At nangalaga sa kanila at nagprotekta sa kanila. Yung pala ay sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Na ito po ay tumutukoy walang iba kundi sa ating. Yung isang makapangyarihang kamay at unat na bisig, ito po ay tinatawag na bisig ng Panginoon. At tumutukoy po ito sa ating Panginoong Jesucristo na siyang nag-ingat, nagpalabas sa Israel mula sa Ehipto. At siya rin ang nangalaga sa kanila, nagpakain sa kanila ng mana sa loob ng 40 taon. At iningatan sila sa kanilang paglalakbay. Tinulungan sila sa lahat ng mga bagay. At ito ang nangalaga sa kanila. Ito rin po ang kaya iniunat ng Panginoon ng kanyang kamay, sapagkat ang ibig sabihin po ay siya naman ang magpoprotekta o mag-iingat sa bayan ng Diyos sa panahon ng kabag-abagahan. At ang sabi po sa Exodus 17:8-13, ang sabi po doon, ang pagtataas ng bisig ni Moses ay kumakatawan sa pagtataas at pagtatanghal ng ating Panginoong Sus at pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Na kapag itinataas natin si Jesus, ay nananalig at nagtitiwala tayo sa Kanya, ay mananalo tayo laban sa lahat ng tukso at pakipagbunok sa kasalanan. Kaya nung panahon na nakataas ang kamay ni Moses, ano po ang nangyari sa bayan ng Diyos? Nagtatagumpay sila. Ano pong ibig sabihin po nito? Ang sabi sa atin sa Patriarchs and Prophets Tagalog 352, nang kinabukasan, si Josue at ang kanyang grupo nga ay lumusob sa mga kalaban. Samantalang si Moses at si Aaron at si Hur ay nakatayo sa isang gulod na natatanaw ang lugar ng labanan. Samantalang ang mga kamay ay nakataas sa pag-abot sa langit at hawak ang tungkod ng Diyos sa kanyang kanang kamay. Si Moses ay nanalangin para sa tagumpay ng sandatahan ng Israel. Samantalang ang labanan ay nagpapatuloy, napansin na samantalang ang kanyang mga kamay ay umaabot sa itaas, ang Israel ay nananalo. Subalit kapag iyon ay napapababa, ang mga kalaban ang nananalo. Nang mapagod si Moses, ay itinaas ni Aaron at ni Hur ang kanyang mga kamay hanggang sa paglubog ng araw nang ang kanilang mga kalaban ay magsilikas. Kaya ito po ay habang nakataas po ang kamay ni Moses, ay nagtatagumpay ang Israel laban sa kanilang kalaban. At kapag po siya ay nangangalan at nangihinat, ibinababanan niya yung kanyang kamay, natatalo ang Israel. At sabi sa atin sa pagkapatuloy, sa Patriarchs and Prophets Tagalog 352, samantalang inaalalayan ni Aaron at ni Hur ang mga kamay ni Moses, ipinakita nila sa bayan ang kanilang tungkulin upang tulungan siya sa kanyang mabigat na gawain, samantalang siya naman ay tumatanggap ng salita mula sa Diyos upang salitain sa kanila. At ang ginawa ni Moses ay makahulugan din. Nagpapakitang hawak ng Diyos ang kanilang kahantungan sa kanyang mga kamay.
samantalang nagtitiwala sila sa Kanya. Siya ang makipaglaban para sa kanila at pupuksain ang kanilang mga kalaban. Subalit kung luluwagan nila ang kanilang paghawak sa Kanya at magtitiwala sa sarili nilang kapangyarihan, ginagawang laman ang Kanyang bisig. Ayon sa Jeremiah 17 verse 5, sila ay magiging mahina kaysa doon sa hindi nakakilala sa Diyos, at ang kanilang mga kalaban ay mananaig sa kanila. Maliwanag po nang ibig sabihin pala nung itinaas ng Panginoong Hesus yung kanyang mga kamay na ipinakita kay Daniel nung sa pangpang, yung lalaking nakayong lino, itinaas ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga braso, ang kanyang bisig ay itinaas. Yun din pala ang sumisimbolo nung pagtataas ng mga kamay ni Moses, na habang nakataas ay nagtatagumpay ang Israel, at kapag nangangalo siya at binababa ay natatalo ang Israel. Ang ibig sabihin po noon ay ang pagtatagumpay ay ay nagmumula, ay matatamo natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Prophet and Kings Tagalog 353, kung paanong ang mga Hebrew ay nagwagi samantalang iniunat ni Moses ang kanyang mga kamay tungo sa langit at namamagitan para sa kanila, ganon din naman ang Israel ng Diyos ay mananaig samantalang sa pamamagitan ng panampalataya sila ay nakahawak sa kalakasan sa kanilang makapangyarihang tagatulong. Sino po yung makapangyarihang tagatulong na nakaunat ng kamay? Yung makapangyarihang kamay na nakaunat ang bisig, ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ganun pa man, ang kalakasan ng Diyos ay kinakailangan mailakip ang pagkilos ng tao. Kailangan din pala ng pagsisikap. Yung kalakasan pala ng Diyos ay kinakailangan mailakip sa pagkilos ng tao. Si Moses ay hindi maniniwalang tatalunin ng Diyos ang kanilang mga kalaban, samantalang sila ay walang ginagawa. Samantalang ang dakilang pinuno ay nakikipag-usap sa Panginoon. Si Josue at ang kanyang mga matatapang na tagasunod ay nagsisikap na talunin ang mga kaaway ng Israel at ng Diyos. Kaya nakikita niyo po ay dapat magkasanib yung pagsisikap ng tao, yung pakipagbuno ng tao sa kasalanan ay dapat maisanib sa kalakasan ng Panginoon, yung tinatawag na nakaunat na kamay, yung makapangyarihang kamay at nakaunat na bisig ng Panginoon ay dapat maisama para po magtagumpay tayo laban sa kasalanan. Kaya pala iniunat nung isang lalaking nakadamit na lino ang kanyang mga kamay sa itaas. Ito pala po ay makahulugan. Ito pala ay nagpapakita sa atin na dapat tayo magtiwala sa ating Panginoong Hesus, na siya lamang magkakaloob sa atin ng tagumpay sa panahon ngayon. At ang sabi, pansin po natin, malinaw po ang pagtatagumpay ay nakasalig sa bisig ng Panginoon. Ang makapangyarihang kamay at unat na bisig na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang pagtataas ng kamay at bisig ni Moses ay kumakatawan sa pagtataas, pagtatanghal, pagbubunyi, pagpuri, pagluwalhati sa ating Panginoong Hesus at pananampalataya at pananalig sa Kanya. Yan po ang sekreto ng victory o pagtatagumpay. At sabi sa talatang 10, at ang nakataas o nakaunat na bisig at kamay ng Panginoon ang senyales ng ating pagtatagumpay. At sabi po doon, sapagkat ito rin ang maglilinis at magpapaputi at magdadalisay sa atin. Ayon sa talatang 10. Kaya sabi po, sa isang aklat na may pamagat na TG page 217, I sympathize with you in your feebleness. But when I think of you, it seems very sure to me and vivid before me that you are sustained by arms that never tire, comforted with a love that is unchangeable, enduring as the throne of God.
Dito pala ay ang nagsusustain po pala sa atin. Yung arms, yung mga bisig na hindi napapagod. Yung pong arms that never tire, ito po ay yung mga bisig, yung nakaunat na bisig ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang hindi napapagod. Sapagkat sabi po, uncomforted with a love that is unchangeable, enduring as the throne of God. Kaya po sa Daniel 12 po, yung kawakasan ng panahon, part 2, ay tatalakayin po natin. Ang ibig sabihin naman ng mahiwagang bilang ng 1,290 days at yung 1,335 days. Yan po ay tinatawag ng mga mahiwagang bilang. At ano ang kaugnayan ng mga ito sa kawakasan ng panahon? Abangan po natin yan. Ba't hindi po yan? Iyan po ay tinatawag na ikalawang bahagi ng ating pagtalakay na ating gagawin sa Daniel 12. At ang sabi sa CSW page 34, new light will ever be revealed on the Word of God to him, who is in living connection with the Son of Righteousness. Ang sabi po din, let no one come to the conclusion that there is no more truth to be revealed. The diligent, prayerful seeker for truth will find precious rays of the light yet to shine forth from the Word of God. Many gems are yet scattered that are to be gathered together to become the property of the remnant people of God. Ang sabi sa atin sa Tagalog po, sa CSW page 34, ang bagong liwanag ay yayag sa salita ng Diyos sa Kanya na may buhay na koneksyon sa araw ng katwiran. Sino po yung araw ng katwiran? Yan po ang ating Panginoong Hesus. Walang sino man ang pumaroon sa conclusion na wala ng katotohanan ng iyahayag. Ang masikap, mapanalingining nagsasaliksik para sa katotohanan ay makasusumpong ng mga mahalagang sinag ng liwanag na hindi pa sumisinag mula sa salita ng Diyos. Maraming mga hiyas ay nakakalat na dapat matipon magkakasama upang maging pag-aari ng nalabing bayan ng Diyos. Kanino po ihahayag ng Panginoon ng liwanag? Doon sa masikap, mapanalangining nagsasaliksik para sa katotohanan ay makasusumpong ng mga malagang sinag ng liwanag na hindi pa sumisinag mula sa salita ng Diyos. At ang sabi po sa atin, makatatanggap lamang tayo ng bagong liwanag kapag tayo po ay pumaroon sa krus ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang sabi po rito sa CE, page 81, hindi ba tayo mahalina sa bago at malawalhating liwanag ng makalangit na katotohanan? Ang liwanag na ito ay nangingibabaw sa bawat bagay na maaring ipahayag ng tao. Makatatanggap lang tayo nito habang tayo ay pumaparoon sa krus at ipresenta ang ating mga sarili sa altar ng paghandog. Kaya inaanyahan ko po ang bawat isa po sa atin. Nais natin na makatanggap ng mga bago at mga maluwalhating liwanag ng makalangit na katotohanan. Ang sabi po rito, ang mga liwanag ay nangingibabaw sa bawat bagay na maaari ipahayag sa tao. Ang kailangan po natin ay pumaroon tayo sa krus at ipresenta ang ating mga sarili sa altar ng paghahandog. Nadun po sa krus ng Kalbaryo, yung pong punong-puno ng liwanag at katotohanan na dapat nating malaman. Kapag lumapit po tayo sa ating Panginoong Hesus at pumaroon at ipresenta ang ating sarili sa altar ng paghahandog, na nais natin magpalinis sa magitan ng dugo ng Kordero, na nais natin magbago ang ating mga pag-uugali, ay kumapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang kamay ay iuunat niya. Yun po yung tinatawag ng makapangyarihang kamay at nakaunat na bisig na siya magbabago ng ating mga ugali, maglilinis dahil lahat ng ating mga kahinaan, tatanggalin lahat ng ating mga depekto ng ating mga pag-uugali at gagawin tayong angkop
para sa pagparito ng Panginoon at paglipat mula rito sa lupa patungong langit. Kaya inaasahan ko po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng bidyong ito ay pumaroon tayo sa krus at ipresenta ang ating mga sarili sa altar ng paghahandog upang maraming mga bagong at malawlating liwanag ang darating at ipahayag sa atin at maunawaan natin ang mga misteryo, mga hiwaga na matagal nang inilihim ng Panginoon at nais iparating at ipaunawa sa bawat isa sa atin. Salamat po at pagpalain po kayo ng ating